Ay, magandang araw sa inyong lahat, aking mga kasama sa ating social media apostolate na lags. Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw na ng ating Misa de Galileo o Simbang Gabi. Samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 1, verses 1 to 17. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab. Aminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah. Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat the father of Joram. Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham. Jotham the father of Ahaz. Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh the father of Amos. Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Asor, Asor the father of Zadok. Zadok became the father of Akim. Akim the father of Eliud. Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Mathan. Mathan the father of Jacob. Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Thus, the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. So mga kapatid, yan po ang ating Ebanghelyo sa ikalawang araw ng ating Misa de Galileo o Simbang Gabi. O mapapansin ninyo mga pangalan ang ating narinig, sapagkat katulad natin, tayo rin ay mayroong tinatawag na genealogy, yung ating pinanggalingan. Wala naman siguro sa butong ito na walang pinanggalingan. Lahat tayo ay may pinanggalingan. Kaya si Jesus na pumarito sa mundong ito ay pumasok sa isang tinatawag na genealogy. Hindi siya lang palang biglang pumasok sa mundong ito. No? Siya ay may angkan. At siyempre, si Jesus nakabilang sa isang angkan sa magitan ng not by blood but by accepting by Joseph, no, to be the husband of Mary. So the legal aspect na kung saan si Kristo ay napabilang sa isang angkan. Kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon na pumili ng isang angkan, siguro
sisikapin nyo na ang angkan na kung saan kayo ay magiging kabilang ay angkan na hindi magdadala ng kahihiyan. So as much as possible, titingnan ninyo na lahat ay maganda ang mga reputation, no? Maganda ang mga pangalan, maganda ang mga naabot sa buhay, in order to give a very nice image. At sino naman talaga ang hindi gusto na magkaroon ng magandang imahe, no? Good image in front of the people, in front of the society. Subalit mga kapatid, si Jesus bagamat siya Diyos, hindi kailanman na siya ay nagpasya na pumili ng isang malinis, perpektong angkan. Kung titingnan natin ang mga pangalan na ating napakinggan sa Ebanghelyo, iba-iba ang mga naging buhay. May mga babaero, magnanakaw, unfaithful, at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay sigurado ay nagdala ng kahihiyan kay Kristo. Parang nagbigay ng dungis sa pangalan ni Kristo, sa mukha ni Kristo. Subalit si Kristo, kahit siya ay napabilang sa ganitong hindi malinis at perpektong angkan, siya ay hindi nagdala ng kahihiyan. Hindi siya nagdala ng kahihiyan. Kahit na dinala niya ang kahihiyan na kanyang angkan, siya hindi nagsimula. At sapagkat siya hindi nagsimula, siya ay hindi nagdala at nagsimula ng kahihiyan para sa isang angkan. Mga kapatid, ang napakahalagang paalala sa atin sa ikalawang araw ng ating Novena Mass, itong simbang gabi at Misa de Gallo, ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Si Kristo ay pumasok sa isang angkan upang sa gayon, sa pamamagitan niya, He can break the chains of sin, the circle of sin. Ang kasalanan na parang walang katapusan, circle, no? Ulit-ulit. Jesus want to break that chain of sin, kadina ng pagkakasala. Kaya it is a good news for us, no? Jesus carry our shamefulness. Dinala niya ang kahihiyan, no? Pinasan niya, no? Hindi lamang pinasan niya, nag-alay siya ng kanyang buong buhay. Inalay niya kanyang buong buhay. Siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, upang sa magitan niya ay magsimula ang panibagong buhay. Sa pagdating ni Jesus ay naghahatid sa atin ng panibagong pag-asa, bagong buhay. At naway tayo na tumanggap kay Jesus ay magsilang ng bagong buhay, magkaroon ng bagong buhay. Magsimula sa atin ang panibagong buhay, hindi pagpapatuloy ng mga kahihiyan, ng mga hindi maganda, no, na naroroon presensya sa ating angkan. Datapwat magsimula tayo ng pagpapala ng Diyos tungo sa ating kapwa. Kaya it is an invitation for us, no? Alam naman natin na ang ating mga angkan na hindi perfecto, no? Hindi lang sana na namamana natin yung mga karamdaman, no? Kasi ang mga karamdaman ay namamana natin, no, sa ating mga angkan. Bagamat pwede natin iwasan, no? There's what we call prevention. But aside from that, may mga bagay talaga na namamana, no? Namamana natin sa kanila. Kaya paano natin palayain ang ating sarili from this cycle of sin, no? Sa ating angkan is no other than
to let Jesus to be the member of our angkan, to be the member of our family. Only Jesus can break that chain of sins in our family tree. Only God can give us healing in our family tree. That is the good news for us. Jesus embraces us all in order to make us whole. So God bless you all, and pagpatuloy tayo na maghanda ng ating sarili, patuloy tayo na magsakripisyo, ating tapusin ang 9 na araw na ito ng Misa de Galileo o Simbang Gabi, at naway lahat tayo ay maging pagpapala ng Panginoon sa magitan ng ating pakikinig at pagtanggap at pag-anyaya sa Diyos na manahan sa buhay natin. So again, a blessed journey preparing towards Christmas for each one of you. God bless your family.